Teka. Bago ako lumayo dun sa topic, tingnan nga natin, ano ba talaga ang dahilan bakit itong Lexus saka yung Tundra i-recall? Biro mo, ang ganda-gandang mga makina niyan, ang ganda-gandang mga sasakyan niyan, tapos engine failure, i-recall siya, kumakatok yung makina. Meron bang kinalaman kung walang break-in? Kasi kung walang break-in talaga at merong mga ribaba sa loob ng makina mo, wawasakin talaga po ang makina mo. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Meron po kayang kinalaman itong hindi pagbe-break-in nitong mga bagong sasakyan ng Toyota. Kaya po nagka-problema itong kanilang Tundra at saka yung kanilang Lexus. Kasi nga po 102 units ng Tundra at Lexus ang nire-recall ngayon sa Toyota. Dahil nga po doon sa engine failure. So, pag-aralan natin yan mga kapatid, kung may connection ba itong hindi nila pagbe-break-in. Kasi sabi nung mga nag-comments po doon sa nakaraang vlog ko last year, 6 months ago, meron na po akong vlog tungkol dito sa pagbe-break-in. Diyan daw po sa US, sa Amerika, ay hindi daw po sila nagbe-break-in. Pagbili mo daw ng sasakyan, dire-diretso, gamitin mo na. Hindi na nga daw uso doon yung pagbe-break-in. Pero sabi ko nga po, kung hindi mo yan i-break-in, paano mo malalaman kung may problema ang inyong sasakyan? May mga automotive dealers dito sa Pilipinas na talagang mayroong break-in. Kaya nga pag bili mo pa lang, sasabihin sa iyo nung salesman or nung saleswoman na nakabenta sa iyo ng sasakyan, ito ang mga gagawin nyo, ito po yung ating break-in period after 1,000 kilometers or may nag-o-offer naman 2,000 kilometers, ay ibabalik nyo po dito para i-check po natin lahat yung inyong sasakyan. Kasi nga po, kayo po ay nandoon sa loob ng kontrata ng break-in period. So, after naman na magamit mo, dinala mo sa malalayong lugar, ginamit mo yung sasakyan, pagbalik sa kasa, ite-check nila yan. Kung may lumuwag na ganito, meron bang hose na naglilik, sa engine ba may naging problema, sa preno mo ba, lahat sine-check nila yun. So, yun ang kagandahan kapag ka may break-in. Bonus mo yun eh. Hindi mo nga dapat maging negatibo ka. Kasi bonus po ng isang bumili ng sasakyan, yung break-in. Kasi po ito, teka muna mga kapatid, bago natin ituloy yan. Kapag bumili ka ng sasakyan at nagkapirmahan na kayo, nabayaran mo na, inilabas mo na, mga kapatid, yung kontrata nun, sa'yo na yun yung kontrata nun, ikaw na ang mag-iingat dyan. So lahat ng pag-iingat dapat mong gawin kung yan ay i-burn mo o talagang bibiritin mo yung sasakyan mo bagong bili. Diba? Tapos magkakaroon ng problema yan, nako, yan ay hindi mo basta-basta makiklaim sa kanila. Ngayon, kung may break-in period, ginamit mo ng matindi yung sasakyan mo, binalik mo sa kanila, tapos after nun, na-check nila, wala naman naging problema, edi syempre, okay ka doon. Paano kung yun nga, merong naging problema, mag-iimbestiga. Paano mo ba ginamit itong sasakyan mo? So since naman nakapasok ka naman doon sa kontrata, edi syempre, medyo sitting pretty ka doon. Kaya lang, kung dahil doon sa matinding pagmamaneho mo, kabago-bago ng sasakyan mo, nasira yung mga pyesa doon na hindi naman yung normal na pagkasira, nako, mahihirapan ka mapatunayan kung iyan ay ibibigay sa iyo ng libre yung mga warranty na yan or magkakaroon ka na rin ng participation. Maraming mga automotive dealers talagang pwersado, kailangan may break-in. Kasi alam naman din nila sa sarili nila na hindi naman perpekto yung makina or yung sasakyan na binenta nila. So ang kagandahan lang doon, kapag ka may break-in, maaabatan kagad yung malaking problema kung halimbawa yan ay masisira at nandoon ka sa period ng warranty mo, yung 100,000 kilometers or 3 years. Dahil nga diyan sa break-in, makakatulong sa nakabili pati yung dealer na maagapan yung sasakyan na hindi magkaroon ng malaking problema. So yung pinaka-usual na ginagawa po dyan, makikita nila doon yung mga dapat ayusin at makikita rin nila doon kung merong metal shavings. Unang step na gagawin nila dyan, pwede ka nilang i-change oil na para mahugasan yung loob ng makina at tapos magpapalit ng filter. So pagtanggal pa lang ng drain plug sa dulo ng drain plug, makita doon yung metal shavings dahil karamihan ng mga drain plugs, yung iba may magnet So doon pa lang malalaman mo na meron ng mga debris ng metal. Ngayon, i-change oil or pwede rin naman, masisilip din naman yan doon sa oil filter kung meron. At doon pa rin naman sa langis kung talagang may makikita. So, importante yun. Kaya lang, hindi mo naman malalaman, hindi naman sasabihin sa'yo. So, isa yan sa mga magandang nangyayari diyan sa break-in. Ngayon, kung walang break-in, paano na kung yan nga, meron palang problema yung engine mo. Hindi naman perfecto yan Hindi naman kasi nila pwedeng i-test drive yan. Halimbawa, inassemble na yung unit mo o diyan sa Thailand, sa Singapore, or sa Malaysia, tapos dinala na dito. So,
Pagdating dito sa mga kasa, nakasakay pa nga yan sa mga trailers, di ba? So nakasakay, bababa sa kasa yan. Pagdating sa kasa, konting andar lang yan. Hindi nila pwedeng pagtagalin na umaandar doon kasi baka, alam mo na, siyempre, yung kilometrahe, re-rehistro yan. Tapos pangalawa, baka doon nga magkaroon ng problema. Kasi hindi po talaga pwedeng i-test doon or i-break in doon sa loob ng mga dealership. So ikaw ngayon ang magbe-break in yan. Lahat ng mga dapat mong gawin, sasabihin naman nila. So habang bine-break in mo yan, edi syempre ingatan mo kasi unang-una, sa'yo na yan eh. Kapag hindi mo yan naingatan at nagkaroon yan ng malaking problema, magpapatong-patong yan sa mga susunod na taon habang ginagamit mo. Itutuloy-tuloy mo na lang yung mga maintenance na doon, na yung kontrata nyo kasi 3 years or 100,000 kilometers, itutuloy mo sa kanila yung mga bagay na yung mga maintenance na yun. Or kung hindi, at magka-problema yan, hindi nila sagot. Kapag hindi ka na sa kanila nagpa-change oil, hindi ka na sa kanila nagpa-maintain, kung kumatok yung makina mo, kung magkaroon ng problema yan, hindi na nila yung sagot. Dahil hindi mo sinunod yung kontrata. Ngayon, kahit anong ganda ng langis na ilalagay mo dyan, yung pinakamagandang klase, at may mga dealership pa na naglalagay pa sila ng mga additives dyan, ilagay mo ng lahat yan. Meron palang ribaba, meron palang problema, may metal shavings ka pala ron, may metal debris pala doon. Kahit na anong ganda ng langis mo, makaka-apekto yan sa performance or doon sa makina mo. Kayang-kaya niyang sirain yun. Sa mga owner's manual, mababasa mo, meron dyan 6,000 miles ang kanilang change oil intervals. Meron 5,000 miles. Meron nga 10,000 miles. Depende siguro doon sa manufacturer or doon sa brand ng sasakyan. Pero doon sa 6,000 miles, almost 9,656 kilometers na yun eh. Kung yun ang babasihan mong change oil interval mo. Mga kapatid, agahan nyo na lang. Positibo naman yun eh, kaysa doon sa hihintayin mo yung 9,656 kilometers or 6,000 miles or 6 months. Huwag mo nang paabutin ng 1 year. Kasi ang mangyayari naman doon ay prevention yun eh, na mas lalong mapaganda yung kondisyon ng makina mo. Kung 1 taon yan, kahit naman brand yung ang sasakyan mo, may ilang porsyento pa rin ng oil dilution. Yung gasolina or yung diesel, lumahalo doon sa fuel. At meron din naman po, kung malamig na malamig ang lugar mo, dyan, kahit hindi nga malamig pag dumating yung gabi, at nag-iba na yung humidity natin, yung humid. So, syempre, yung condensation, mangyayari yan sa loob ng mga makina natin at yung mga moistures ng mga tubig na yan, papasok doon sa loob ng makina mo, hahalo din yun. Kung 6 months lang, or kung 5 months lang, okay lang yun. Dahil araw-araw naman, kung ginagamit mo, umiinit ang makina mo, inilalabas mo rin yan sa PCB. Yung iba, nilalabas mo sa tambucho. Pero kung yung iba, na ang sabi nga nila, hindi naman masyadong nagagamit, sa loob ng 1 taon, 2,000 kilometers lang ang tinakbo, diyan ka lalong mag-worry. Diyan yung maraming nabubuong sludge na hindi nyo nakikita kasi di mo naman bubuksan yung makina mo. Tignan mo yung oil cap. Kahit sabihin mong maganda pa yung langis mo pag tinataas mo yung dipstick, pero yung mga sludge kasi nasa mga singit-singit yan. Tignan mo yung oil cap kung merong sludge. Makikita mo doon. Kung meron doon, meron na rin yan sa loob ng makina mo. So, iyan yung mga delikado na pinagtatagal mo yung langis mo. Kahit sabihin mo pang may inilalagay kang mga magagandang bagay dyan. Ang problema kasi dyan, hindi mo maiiwasan yung condensation, hindi mo maiiwasan yung moistures, hindi mo rin maiiwasan yung oil dilution. Kasama yun, may mga percentage yan. At habang naluluma yung makina, lumalaki yung porsyento na yun, humahalo yung gasolina o kaya yung diesel sa langis mo. At iyon ang isang dahilan na nagpapababa ng quality ng langis. Ang nagbabago doon sa kanyang viscosity. Kaya kapag hindi na maganda yung langis mo, mahina na ang langis mo, nako, sigurado sisirain ang makina mo. Dahil sa ikaw naman yung nakakaalam kung paano mo ginagamit yung sasakyan mo, kung gaano kahirap ang inaabot ng sasakyan mo, di syempre, kung 10,000 kilometers yung intervals na nandiyan sa owner's manual mo, agahan mo na lang. Positibo naman yun eh. Tsaka mga kapatid, yung pag-change oil, isa nga iyan sa pinakamurang maintenance. Kasi halimbawa, kung gumagastos ka lang ng 5,000 every change oil mo, kasama na yung labor, kasama na yung langis, kasama na yung oil filter. Halimbawa, gumagamit ka ng Bic or bumibili ka pa ng mga original na oil filter. Kung 5,000 lang, i-divide mo yan sa kung ilang buwan mo gagamitin, nasa mga 33 pesos a day lang eh. Kung mamahalin yung langis mo. Paano kung gumagamit ka ng mga semi-synthetic lang or yung mga mineral oil? Baka nasa 15 pesos a day lang ang nagagastos mo sa bawat change oil mo every 5 months or every 6 months. Kaya agahan mo na lang.
Kasi kung hihintayin mo yung 1 taon, ang problema doon yung dilution, ang problema doon yung condensation. So kapag pinagtagal mo yon, ayan, mapupuno, magkakaroon, may mga kakalawangin sa loob at magkakaroon ng mga sludge, magkakaroon ng mga foreign materials na hindi nakakatulong doon sa timplada ng langis mo. Ang dahilan daw po kung bakit i-recall itong mga Tundra at itong mga Lexus ay dahil daw po doon sa mga metal debris na naiwan sa loob ng makina habang ito ay tinotorno. So yung mga rebaba na yon, yung sinasabi nilang metal debris or metal shavings na yon na nandoon sa loob ng block, sabihin na natin, or doon sa loob ng cylinder head, naiwan daw doon. Ngayon, binuo nila yung makina, nandoon yung mga debris na yon, inilabas nila yung napakaraming units nitong Tundra at nitong Lexus at iyon nga daw po ang nagkokos ngayon ng problema na yung mga debris na yon sisingit doon sa pagitan ng crankshaft at ng crankshaft bearing, pati doon sa connecting rod bearing, yung mga debris na yon at iyon daw po ang sisira. Pero kung totoo yun, hindi lang po sa crankshaft yun. Lahat na ng mga may metal to metal na nagkikiskisan doon, may friction doon, sisingit ngayon itong mga debris na ito at magiging parang siyang grinding compound na kakaskas, parang nililihan ngayon itong cylinder wall, pati yung piston ring, pati yung piston mo. So kapag ganun nangyari, mag-iinit at kapag nag-init, mag-overheat, nako, talagang masisira ang makina. Kung yun talaga yung dahilan, edi syempre parang naka-apekto dito yung walang break-in. Kasi kung ito bin-break-in after 1,000 kilometers at talaga naman palang ang sinasabi nila ay merong debris na naiwan doon nung ginagawa pa lang sa factory nila, doon sa gawaan ng block, doon sa gawaan ng cylinder head, o doon pa lang daw meron ng debris, hindi nalinis, hindi natanggal, sumingit doon. Eh kung merong break-in yan, edi sana makikita kagad yun. Kasi 1,000 kilometers na after ng break-in, edi syempre kung meron kagad nakitang mga debris, o masasabi kaagad nila doon sa Toyota, oy, mga sir, mga boss, meron debris. Lahat ng mga binenta nyo mga Tundra, meron debris. O, di ba? Eh kaso 2022 model hanggang 2023, ilan po yan? Ngayon, ito po pambuong mundo, hindi lang po dito sa North America. Yun nga po North America po yung nag-recall, National Highway Traffic Safety Administration sa North America. Eh kasi nga, sabi ng mga nag-comment po dun sa vlog ko na tungkol dun sa break-in, hindi po sila naniniwala sa break-in. Meron naman nagsasabi, dito sa amin walang break-in sa Amerika. Pagkabili mo, wala nang break-in, gamitin mo na yan. Eh sa totoo lang, bonus nga yun Bakit? Kasi ayaw nyo ng break-in. O ito ngayon ang nangyari. Yung vlog ko po tungkol sa break-in, 203,000 comments po ang meron doon. Kung gusto nyo po, balikan nyo yun, basahin nyo. Baka yun nga, merong mga nag-comments doon na ngayon apektado nitong Tundra. Kasi 6 months ago yun. Baka meron dong may Tundra, meron dong may Lexus. O yan po, dahil sa walang break-in. Pero mga kapatid, medyo tricky yun. Hindi ako masyadong naniwala doon kasi parang kung halimbawa nag-change oil naman sila, edi siyempre makikita naman kagad yung mga rebaba na yun kaso nga ang problema sa US, palibasa magaganda ang mga langis diyan. O i-compare mo na lang yung langis natin dito sa Pilipinas sa langis sa US. Pag sinabi mo pala made in USA, parang yan na, maganda yan. Kaya ang nangyayari doon, minsan 1 taon bago sila mag-change oil. Minsan 2 taon. May mga nagko-comments po doon sa vlog ko. So ngayon, 1 taon, 2 taon, yung pala, meron palang metal debris. Yung makina ng Tundra, saka ng Lexus, o sila nagsabi, Toyota nagsabi niyan. Kasi nga, yun nga yun nandoon sa recall. Di sana nakita kagad yan kung yan ay may break-in. Pero ito pa po mga kapatid Kasi pwedeng kung hindi nila nakita yan, na merong mga debris after nung mga unang change oil nila, di syempre, malamang, baka meron talagang pyesa dyan sa design ng engine na yun na may error na kapag ka nagkiskisan, nagkakaroon ng debris, nagkakaroon ng rebaba. So yung rebaba na yun, habang ginagamit mo yon ay dumadami, humahalo ngayon sa langis, kakalat ngayon doon sa buong makina at magiging parang grinding compound siya sa loob ng engine. Kaya sa loob lamang ng ilang panahon o ilang kilometro lang ang takbuhin o ilang miles lang ang takbuhin, kumakatok na yung makina. Katok na, sumusunog na ng langis, nagtatapon na rin ng langis. So, yan po yung problema nitong Tundra at nung Lexus. Ngayon, kung meron nga lang talagang break-in sila doon, kung yan ay na-break-in, hindi po yan naabot ng ilang daming units, baka ilang libong units pa lang yan, na-hold na yan.
at hindi na naibenta. Kasi 1,000 kilometers lang ang tatakbuhin mo eh. Eh hindi mo naman hihintayin doon lumabas yung debris. Sabi nga kasi nila, meron na raw talagang debris doon sa block. Habang iyon ay tinotorno, minamachining nila. Di siyempre, alam, kung gano'n ang history, kung gano'n ang talagang nangyari, sa unang 1,000 kilometers pa lang, makikita mo na yung mga debris na yun. Makikita mo na yun doon sa pag-change oil mo. Kung every change oil mo, i-check mo yung drain plug ng iyong makina. Kung may makita ka dong metal debris, kung may makita ka dong sludges, kausapin mo na ang mekaniko mo, ano kaya ang pwedeng mangyari sa engine ko kung ganun nga ay yung kondisyon niya. At least kahit paano, mape-prevent nyo yung pwedeng maging malaking problema kung may mga metal debris na dyan. Ngayon, kung wala kayong makita doon sa drain plug, patignan mo na rin doon sa oil filter. Itong mga ganito. Patignan mo na rin sa loob nito. Biyakin nyo na. Yung nag-comment doon sa vlog ko na baka daw yung nakita kong metal debris doon ay dahil doon sa grinder, okay lang naman eh. Diba? Kung wala naman talaga, wala pong problema, paano kung meron? So, yung makikita mo yung metal debris, mas luma yung kanyang texture kaysa doon sa bagong nag-grind, dahil sa pagbubukas. Makikita mo nakasingit yun doon sa mismong filter. Huwag ka pong manghinayang sa drain plug. Kapag po kayo ay nag-change oil at napapadalas ang change oil nyo, dahil sabi ko nga po, agahan nyo na lang ang pag-change oil, huwag kang manghinayang, may nabibili naman yan, mura lang yan. At yung pinaka-washer po niyan, importante yun na hindi talaga napipitpit. So every time na nag-change oil ka, kung nakadalawang change oil ka na, palitan mo na. Saka nga, ang alam ko every change oil pinapalitan yan eh. Nandoon yan sa resibo na binabayaran mo para makaiwas sa leak. Sa dami po ng vlogs ko tungkol dito sa mga maintenance sa pag-change oil, maraming nagko-comment po dyan ang sinasabi nila, meron namang manual, meron namang owner's manual, tignan mo doon kung ano yung recommended ng manufacturer. Mga kapatid, hindi ako kontra doon. Pero ako, ang maipapayo ko sa inyo, kayo mismo ang dapat na masunod, hindi yung manual. Kasi unang-una yung manual, walang damdamin yan. Yung manual, walang isip yan. Yung manual na yan, lumabas yan nung dinesign. Pero ikaw ngayon nang gumagamit ng sasakyan mo, ikaw ang nakakaalam kung kailan mo yan dapat i-change oil, kung anong langis yung dapat mong ikarga dyan. Dahil maraming mga nagagandahang mga langis ngayon. Kung lalagyan mo ng mahinang langis, pero ang tindi naman ng serbisyo sa'yo ng sasakyan mo. Kaya nga may mga magagandang langis kasi pinag-aaralan naman nila yan. Kung ano ang makakatulong sa mga makina natin, lalo na ngayon na sobrang tindi na ng serbisyo sa atin ng mga sasakyan natin. At nag-iiba-iba ang mga fuel natin, kaya nga iminamatch nila yan, yung compliant ng mga Euro na yan sa ating mga ginagamit ding langis. Meron nga po kong customer dito, yung L300 dito na Mintana, nabutas yung block, nabutas yung crankcase, naputol yung connecting rod bearing. Kasi ang nagdadala nung sasakyan na to ay yung driver lang. Kasi pang negosyo nga nung may-ari. So driver, puro driver nang nagdadala, siguro iba-ibang driver pa yan, maneho lang ng maneho. Minsan bibigyan mo ng pampa-change oil, baka hindi pa pina-change oil, ayan, nasira ang makina. 280,000 yung brand new nitong 4N14 na makina ng Mitsubishi sa L300. So hindi ngayon kaya to nung may-ari. Kaya ang mangyayari, babalik siya ngayon doon sa lumang makina, 4D56. Di siyempre, nakakapanghinayang, nasa Euro 4 ka na, babalik ka pa doon sa hindi man lang nakarating sa Euro 2. So, yun ang hinayang na hinayang ngayon yung may-ari. Sabi niya, kung sana ako yung nagdadrive niyan, kung lagi ko nahahawakan yan, adi sana alam ko. Kasi wala nang langis umaandar pa, paakyat. Di siyempre, pag tagilid nung engine, halimbawa, eto yung oil mo, kulang ka na, tapos paakyat ka, wala nang langis dito. Kakaunti na kasi yung langis, ginagamit pa Natutuyo na dahil ang daming tagas, ayun, bumigay yung makina. Kumatok yung makina, nabutas pa yung block. Sana kung katok lang, okay magagawa pa, mariremedyohan pa. Mga kapatid, break-in or walang break-in, pero kung ako tatanungin nyo, mas importante ang may break-in. Pag bumili kayo ng brand yung sasakyan, i-request nyo doon sa dealership, pwede bang mayroong break-in? Para after 1,000 kilometers, pa-check up nyo ulit yung inyong mga biniling sasakyan. Kung walang naging problema, okay, good to go na yan. Mga kapatid, magandang gabi, magandang araw sa ibang bansa. Kung araw po na mapanood nyo itong aking vlog, maraming salamat po sa inyong lahat.